Kung nandito kayo ng devotion, magko-conclusion na lang tayo ngayon eh. Sa totoo lang. Opo, napakaganda nung sinabi po ng ating kapatid kanina sa ating devotion. Full package. No? Talagang purihin po ang Panginoon sapagkat ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. So, yung inabutan ko, yung tanong eh, paano ka namumuhay dito sa lupa? Saan nakapokus ang iyong buhay? Actually, nakasulat din po, nandito rin po yun ngayon sa atin pong pag-aaralan. No? So, naka-off yata. Okay, naka-off pala. Okay, so, ang ating pong team, be alert. Jesus is coming. Sino po ang nananabik? May picture yan sa akin eh. Dito nawala. Okay, sino pong nananabik sa pagbabalik ng Panginoon? Tayo ba ay matyagang nag-aantay o sinasabi nating, Lord, marami pa akong gustong gawin sa buhay. Wag muna. No? Baka dito, nag-amen tayo, no? Tapos, pagdating natin doon, paglabas natin sa church, baka hindi natin mabuksan ating Biblia at hindi na nakakapang-usap ang Panginoon sa atin. Amen? So, nandito man tayo sa church o sa labas, lagi po tayo makikipag-usap sa Panginoon. Amen po? Sapagkat surely Jesus will come. Hindi man natin abutang buhay ang ating katawang lupa, but for sure, mamimit pa rin natin siya. No? Okay? Pwede po ba tayong tumayo para sa pagbasa po ng ating text? Okay? Sa 1 Corinthians chapter 15, verse 51, 52, Behold, I tell you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. Verse 55, O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. Let's pray. Hallelujah, Lord Jesus. Salamat po, Ama, sa umagang ito, sa inyong biyaya, sa inyong kapangyarihan, Panginoon. Tunay na kay Diyos na noong pa may hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, humingi po kami ng paglilinis sa aming mga puso, sa aming paglapit sa iyo, Panginoon, ay saliksikin mo ang aming mga puso, Panginoon, Lord God. Lord, linisin mo ang lahat ng ito ng iyong banal na dugo, Panginoon, Lord God. At patuloy mo pong kami banalin sa mga oras na ito at malayang kumilos sa inyong banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Panginoon, patawarin mo kami sa lahat namin mga pagkukulang. Maging mga bagay na nais mo namin gawin at na hindi namin nagagawa. Patawad po, Ama, Panginoon. Lord, patuloy po na buksan mo aming puso at isipan sa umagang ito, Panginoon, na maintindihan namin ang iyong nais sa amin, sa bawat isa, Panginoon. Lord, ikaw po magturo, ikaw po manguna sa amin, Panginoon. Yung salita ang patuloy na ang mamayagpag, Panginoon, at ang pangalan mo ang siyang maitaas, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, sa pamindalangin. Amen and amen. So, mabedi na po tayo makaupo. Good morning din po for our online listeners, no? Sabi niya dito, Behold, I'll tell you a mystery. Totoo pong misteryo ang mga bagay na ito sapagkat ang mga taong hindi naniniwala sa Diyos, hindi sila naniniwala mayroong glorified body o mayroong buhay sa kabilang buhay. Ano yung mystery na sinasabi po dito? Hindi lahat ay mamamatay, subalit lahat ay mababago. Maaring abutan natin ang pagbabalik ng Diyos. Maaring buhay pa tayo. Maaring bukas, pwede mangyari. Sapagkat sinabi niya dito, in a moment, in a twinkling of an eye. Sa isang iglap lamang, sa isang kisap mata. Huwag kang kukurap. Pag kurap mo, nandiyan na ang Panginoon. Yun yung ibig niya sabihin dito. Ito yung mystery. The dead will be raised incorruptible sapagkat ang katawan nating ito ay nabubulok. Ito ay gawa sa alabok. At ganun gagawin niya, papalitan niya ito ng katawan hindi nabubulok. Sino bang ayaw ng katawang katulad ito na nasisira? Sino ang gustong manatili sa katawang makalaman na ito? Siyempre, hindi tayo magtataas ng kamay. Huwag kayo magtataas ng kamay. No? Walang gustong manatili, lalo na kung may sakit ka, may karamdaman ka. Meron kang kapansanan. Sapagkat ano man ang meron ka ngayon, pagdating ng panahon, pagdating ng pagbabalik ng Panginoon, papalitan niya ng glorified body. Which is katawan na nauukol
nakasama ang Panginoong Jesucristo. Sino nananabik na dumating ito? Of course, lahat tayo. Gusto natin mangyari to. No? Pero ano yung dapat natin gawin para ma-achieve natin to? Okay? Ang ating pong topic, introduction lang po yun. Ang ating pong topic ay life towards eternity. Ano yung buhay? Kaya sabi ko kanina, yung point ni ate, almost the same. Yung thought na ating pong binigay ng Panginoon na wisdom. Sabi niya dito, life towards eternity. Ito rin po yung binasa nating verse. Paano tayo namumuhay patungo sa buhay na walang hanggan? What drives us in? Is it faith or is it fear? Na Lord, pag ginawa ko tong bagay na to, marami ang mawawala sa akin. Pag sinunod kita, marami akong kailangang isakripisyo. How do we live our life as a Christian? Paano tayo namumuhay bilang isang Kristiyano at bilang tagasunod ng Panginoong Jesucristo? Ito pinakamatindi. What is your purpose in life? Sa una talagang hindi natin alam ano ba ang purpose ng buhay natin. But it is faith na magtutulak sa atin para malaman natin ang ating purpose sa Panginoon. It is faith that will drive us in through eternity. Amen po, mga kapatid? Sabi sa 55, O death, where is your sting? O Hades, where is your victory? Sapagkat sa pagbabalik ng Panginoon, wala nang kapangyarihan ng kamatayan. Pag glorified body ka na, kailan may hindi ka na mamamatay. Billion years mabubuhay ka. For eternity, mabubuhay ka. Wala nang kapangyarihan sa iyo. Wala na ang pangil ng kamatayan. But, the ultimate consequence of sin is death. Alam natin lahat yan. Pag tayo nagpapatuloy at nag-i-enjoy at lumalangoy sa batis ng kasalanan, and then death, sure will come. And the power of sin is the law. Ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Nalaman natin na bawal ito dahil binigay niya ang kautusan. Nung araw, walang kautusan. No? Malayang gawin ng tao ang anuman. In Romans 3:23, we all have sinned and fall short. Wala pala yun dito. Fall short of the glory of God. Lahat tayo ay hindi umabot sa panuntunan ng Diyos sapagkat sa binigay niya kautusan, walang nakasunod. Wala pong nakatupad sa kautusan. Alam natin lahat ito. Amen? Sino ba nakasunod sa inyo? Wala, no? Yung unang tao, isa lang po yung bilin ng Diyos sa kanya. Isa lang ang bilin ng Diyos. Ano po yung bilin ng Diyos kay Adan? Sabi niya, And the Lord commanded a man, saying, Of every tree of the garden you may freely eat. But of the tree of knowledge of good and evil you shall not eat, for in the day you eat of it, you shall surely die. Isa lang. Mga kapatid, isa lang. Ito lang ang utos ng Diyos. Pero ang ginawa ng sumuway pa ang tao sa isang utos na ito. Malaya kayong kainin lahat, wag lang itong isang to. Pero ang ginawa ng diablo, nililang po niya si Eva. Okay? Kaya ang tanong ito, sa aming mga kalalakihan, no? Pasensya na kayo, yung babae nakatayo dito, bawi na lang kayo. No? Yung mga asawa ninyo, ilan po yung utos? Sa amin, sa mga lalaki. Diba? Hindi lang namin naitapon yung basura, nagagalit na. Aywa. Nangyayari ba yun? Diba? Naglaba ka na, nagluto ka na, naglinis ka pa. Eh di sana all. No? Pero hindi mo pa rin nagawa ang lahat. Ano yun? Magagalit pa rin siya. Parang mas marami pa yatang utos yung asawa natin kaysa sa mosaiklo eh. 10 lang yung utos ng Diyos eh. No? Sabi nga nila, babawi na lang po kayo mga kababayan. Pag babae po yung nakatayo. No? Pero alam niyo kaya namin ginagawa yon. Sumusunod kami sa utos namin mga asawa kasi mahal namin sila. Mahal namin kayo. Amen? Hindi po dahil under desire kami o kami buhag ang buntot. Hindi. Hindi. Hiwalay kung hiwalay, no?
Diba bro? Iwala yung puti sa decolor. Amen? Patalastas lang po yun kasi masyado kayo seryoso eh. Disobedience leads sa fall from grace. Kapag tayo po laging sumusuway sa Panginoon, it will lead us to fall from grace. Amen po? And that needs for repentance and God's mercy. And the serpent said to that woman, has God indeed said, you shall not eat from the fruit of the garden? Tingnan nyo yung pagbabago ng uno. Tingnan nyo kung paano nilangin yung tao. Twisting lang niya yung word of God. Hindi niya magsasabi ng iba. Ito twist niya. Pag hindi mo alam ang word of God, oo nga no, teka, parang naguluhan ako dun ah. Diba? Sabi ng Diablo, you will not surely die. O sino ngayon yung nagsasabi ng totoo? Diba? You will not surely die. Hindi ka mamamatay. For God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened and you will be like God. Dahil nagkaroon siya ng curiosity, para bang maganda na sa paningin niya. Dahil nga nililang na siya, meron na siyang pinakinggang ibang boses. Dapat, ang kanyang pakikinggan ay ang lumalang. Hindi, ang lumalang sa atin, hindi yung kapwa niya, nilalang lang din ng Diyos. Dapat makikinig tayo sa our Maker. Titimbangin mo yung boses, ito ba'y galing sa Diyos? O ito ay galing sa sarili ko lamang, sa makalamang adhikain? Paano natin titimbangin yung boses ng Panginoon? Ano ang dapat natin sundin? Sapagkat marami tayong boses na maririnig. No, hindi tayo nababaliw pag maraming boses. Pero surely, marami naglalaban sa atin. There's a war in us. Sa totoo lang, dapat ko bang gawin to? Anong gagawin ko ba to? Ito ba'y makakaluwalhati sa Diyos pag ginawa ko yung mga bagay na ito? Curiosity strikes because of pride. Sabi niya, you will be like God. Alam naman natin na ang fall of Lucifer is pride. When pride comes, then the fall of man came. Amen? Actually, mabilis lang to eh. Sin comes to the world through one man, and that is inevitable. Walang makaliligtas sa kamatayan dahil sa kasalanan. And for the wages of sin is death. Therefore, just as through one man, sin entered the world, and death through sin. And thus death is spread to all men because all sinned. Kaya pumasok po ang kasalanan. Dahil nagkasala po ang unang tao ang nilalang. But, for if by one man's offense death reigned through the one, much more those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in life through the one, Jesus Christ. May solusyon, mga kapatid. Hindi po ito dahil sa ating galing para tayo makarating sa langit o padamihan tayo ng nagawa. The gift of righteousness will reign in life through the one which is Jesus Christ. Amen po? Eternal life is a gift. Ito po ay regalo ng Panginoon. We will not achieve it kahit na magpapako pa tayo sa krus, mga kapatid. Hindi natin ma-achieve ito. Sabi sa Romans 6:23, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Sa pamamagitan lamang po ng Panginoon. Sabi sa Romans, sinulat ni Paul, O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? Who will deliver you? I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. O wretched man that I am, sabi niya, sapagkat ang tao po naghahanap ng para bang, ang tawag dito, yung satisfaction sa lahat ng ating mga ginagawa na dapat sa akin to I deserve everything dahil ginagawa ko ang mabuti. But Paul ay sumunod. Isa siyang Pharisee. Sumunod siya sa kautusan. Isa siyang tagapagturo ng kautusan. Pero sinabi niyang siya ay wretched man. Dahil naramdaman niya ang bigat ng kasalanan.
nung siya'y tinawag ng Panginoon. When you see the likeness of Christ, hindi mo sasabihin sa Kanya, Lord, gumawa ako ng mabuti. Makikita mo yung iyong karumihan. Sapagkat maliliwanagan ka ng liwanag ni Kristo, makikita mo ikay marumi at walang pagmamalaki. No religion can satisfy our spiritual hunger or satisfy our deep longing for a purpose in this life. Kahit na anong gawin mo. Laging may kulang, mga kapatid, pag wala si Kristo sa buhay mo. Amen? Laging kulang. Ano nyo, yung last week or this week yata itong balita na to na nagbibilang sila, no? Wala naman, no? Pwede ako mag-pure Tagalog, no? Nagbibilang sila, limpak-limpak na salapi. Ang daming pera. Amen? Sapat na ba yung dami ng pera pero wala kang kapayapaan? Ang dami mong pera. Pero, nung nabulgar ka na, parang hindi ka na makalabas ng bahay sa laki ng kahihiyan mo. No? Dahil yung satisfaction mo nasa pera eh. Anong gagawin mo sa milyon-milyong pera kung kapalit naman ito ay yung buhay? Ipagpapalit mo ba yung milyon para sa iyong kalayaan kasama ang Panginoon? Taas yung kamay niyo. Di ba hindi? Sa totoo lang po, ang tao talaga ay likas na, para daw ang puso ng tao ay likas na parang balon na walang hangganan. Na gusto nating magkamit na magkamit. Yun ang tao. Dahil tayo po ay minana natin ang kasalanan mula pa nung tayo pinanganak. Doon tayo. Selfishness. Selfish tayo. Selfishness at heart. Greediness. 6 feet above the ground. Yung greediness natin, natabunan na tayo ng ating kasakiman. That is true. No? Nung wala pa tayo kay Kristo, ang gusto lang natin ay magkamal ng pera. We must consider the eternal value of our souls over temporary allure of earthly wealth, status, and power. Totoo lang. We must consider the eternal value of our soul, mga kapatid. For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Anong mapapala mo? Makamit mo man ang lahat. Ma-achieve mo man ang lahat dito sa mundo. Maging Elon Musk ka man. Subalit, pagkatapos mo mamatay, ang iyong katawan na hindi papalitan ng glorified body, saan ka pupunta? Hahatulan ka ng Diyos. No? Diba, merong isang kwento sa illustration ng Biblia. Nagpakayaman siya. Pinuno yung kanyang barn ng kanyang mga ani. At pagkatapos sinabi niya, pagkatapos ito, ay titigil na ako, magpapakasaya ako habang buhay. Sinabi na sa kanya ng Panginoon, hangal, ngayon din, kukunin kita. Amen? Nabasa niyo ba yon? Amen. Buti naman nabasa niyo kasi wala akong verse dito. Okay? We must count the cost of following Jesus. We must count the cost. Ano ba ang halaga? Ano ba ang aking isasakripisyo? Kapalit ng buhay na kayang ibigay sa akin ng Panginoon. We must not be a short-sighted man. Tingnan natin yung malawak na paningin na ibinibigay sa atin ng Diyos sa eternal value ng ating kaluluwa. Amen? Gano'ng kasarap magkaroon ng glorified body sa piling ng Panginoon. In Revelation 3:15, ito wala po dito to kasi kanina lang to habang ako nagpe-pray sa Panginoon. This is one of the warnings ng Panginoon po sa 7 churches sa Revelation. Sabi niya, Revelation 3:15-17, I know your works, that you are neither cold or hot. I wish you were cold or hot. So then, because you are lukewarm, and neither cold nor hot, I will vomit you out of my mouth.
Because you say, I am rich, have become wealthy, and have need of nothing. Mayaman ako. Hindi ko kailangan ng kahit na sino. I can rule the world dahil may pera ako. And do not know that you are wretched, miserable, poor, blind, and naked. Diyos po ang may sabi nito, I know, alam ko ang iyong ginagawa. Hindi ka mainit, hindi ka malamig. Isusuka kita. Ano ibig sabihin nito? Ating pong pananampalataya ay unstable. Not fixed on Jesus. Kanina sinabi rin po yung verse na to. Fix our eyes on Jesus. Alam kong may mga struggles po ang bawat isa po sa atin. Hindi po nawawala yan. But remember this word. Kapag tayo po ay lukewarm sa relasyon natin sa Panginoon. Pag tayo ay andap-andap. You know, this parable of the 10 virgins, no? The other 5 has the oil in their lamp. At meron silang baong oil. Yung iba ay wala. And then the groom came. Dumating po yung lalaking kakasal. Naghanap pa sila ng oil. Napagsaran sila ng pinto. No? Our faith must not be shallow pagdating po sa Panginoon. Hindi po gawang biro ito. Hindi pwedeng, okay lang ako ngayon, bukas na yan kasi mas marami pa akong dapat gawin. I cannot sacrifice this thing kasi mahalaga to dito ako kumikita ng pera. Hindi po masama ang maging mayaman, sa totoo lang. Maraming mayaman dito sa QEC. Amen? Alam ko, maraming mayaman dito sa QEC. Hindi po masama ang maging mayaman. But do not put your heart on your riches, sa iyong mga kayamanan. Sa iyong tinatakilig. Sa isang iglap lang. Pag tinamaan ng bomba yan, ubos yan. Amen? Don't get me wrong, mga kapatid. Hindi po masama ang magkaroon ng pera. No? Sapagkat binabless po ng Panginoon ang kanyang mga anak. Amen po? Binabless. Binabless tayo ng Panginoon. Kaya nga, sabi nga nung iba, kahit na hindi sumasahod, no? Nananaba pa. No? No? Kasi nga, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Yung ibon Dalawang mamera lang ang halaga niya, pero pinapakain siya ng Diyos. Tayo, ano ang halaga natin? Pinagpalit po para magkaroon tayo ng buhay. Yung dugo ng Panginoong Jesucristo para magkaroon ka ng buhay. Yun yung halaga mo. We are a masterpiece of God. Amen? Christians' three greatest enemy, mga kapatid. The world, in Galatians 1:4, who gave himself for our sins that he might deliver us from the present evil age. Ito po yung word. According to the will of our God and the Father. And then James 4:4, adulterers and adulteress, you do not know that friendship with the world is enmity with God. Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Pag minahal mo masyado ang buhay sa mundong ito, lalayo ka sa presensya ng Panginoon. Amen? Flesh. Of course, alam natin ang flesh. Lust of the eyes, lust of the flesh, and pride of life. Isa po sa mga flesh din ay ang ating pong kagutuman sa mga bagay na gusto nating marating. Comfort ng laman. No? Pagod ako sa trabaho, Lord, wala akong oras para magbasa ng yung Word of God. That is flesh pa rin po, mga kapatid. And of course, the devil. No? Lagi pong mangungusap ang diablo sa atin at lagi niya gagamitin ang salita ng Diyos kung paano tinukso po ang Panginoong Jesucristo sa wilderness. Gagawin din niya sa atin yan. Unless, hindi ka tutuksin ng Diyos. Unless, ng diablo, unless, nakakabay siya sa'yo. Body-body tayo No? Sabi, pag tropa daw, tinawag mong tropa, kahit sa masama at mabuti kasama mo. Kaya wag daw tropa. Body lang. Okay? Totoo po ito. This is our greatest enemy.
Bantayan po natin ang sarili natin dito. The world, the flesh, and the devil. Ang diablo ay parang leong umatungal. Naghahanap lang po siya ng pagkakataon upang tayo ay kanyang masakmal. Do not give the devil a foothold. If there's a sin in your heart, you remember before magawa ni Cain na patayin si Abel, nangusap ang Diyos sa kanya. Amen po? Nangusap ang Diyos sa kanya. Sabi ng Diyos sa kanya, bakit ka nagagalit? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat magsaya ka. Subalit kung masama, ang kasalanan ay kumakatok sa pintuan. Kung ito'y mamarapatin, kung ito'y papayagan, ma-overcome ka ng kasalanan. Anong ginawa ni Cain? Hindi siya nakinig sa Panginoon. Winarningan siya ng Diyos. Dahil alam niya, meron siya, galit siya sa kapatid niya. Kung may galit ka, alam mo, may galit ka sa puso mo laban sa iyong kapatid, you are already a murderer sa mata ng Panginoon. Hindi mo pa nagagawa hindi mo pa siya napapatay, pero murderer ka na. Kasi sinasabi ni John the Baptist, no? Repent, for the kingdom of God is near. Dahil yung kasalanan na yun, yung tinatago natin dito, yun na magtutulak sa atin para magawa natin yung mga bagay na hindi gusto ng Diyos. Kaya, alam mo, tumingin ka lang sa babae. Tumingin ka lang. Kaya minsan, pag may babae, sabi mo, Pastor Clint, pag gano'n kaya tayo, parang, teka lang. No? Tumingin ka lang sa babae na may pagnanasa, nangangalunya ka na. No? Ewan ko lang, pag pinupuri mo yung babae maganda, nangangalunya ka na ba nun? kaya mahirap talagang, yung kailangan magpagpag ka, no? No? Sa totoo lang, tumingin ka lang, hindi mo pa ginagawa. Nagkakasala ka na. Kaya sabi ng Panginoon, ilapit mo kung ano yung laman ng puso mo, ihingi mo ng tawad sa Kanya. Kasi dito nagmumula ang kasalanan. This lust of the eyes and lust of the flesh and pride of life. So ngayon, sa kabila po ng mga kaguluhan, no, last 3 days ago, nagkaroon ng pagsabog, alam ng lahat yan. Actually, nasa rooftop ako nun. Nakala ko sumabog yung chiller. Kasi chiller ako. Pero wala akong idea. Suddenly nakita ko na lang sa Facebook. Binalikan ko yung rooftop. Nakitanaw po ako. Nakita ko tanaw naman sa amin. Pero yun nga, hindi ka man lubusang sabihin, manginig sa takot dahil baka ano yung mangyari. Subalit, totoong nakapag-aalala. No? Sino ba hindi nag-alala? Ikaw na. No? Talaga nakapag-aalala kasi malayo tayo sa pamilya natin. But remember, ang lagi po sinasabi ng Panginoon, John 14:27, peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Amen? Ang kapayapaan ng Panginoon ang hanapin natin na ibigay sa atin. Sapagkat wala pong katumbas ang lahat ng ito. Maubos na nga daw ang yaman, wag lang po ang yabang. Ay hindi, maubos yung yaman, wag lang po ang kapayapaan. Dati ganun eh. Di ba, Pastor? Maubos na ang yaman, wag lang yabang. Saksakan ng yabang ang tao eh. Ngayon po ganito na, maubos na ang yaman, wag lang ang kapayapaan. Amen po? Sapagkat ang kapayapaan ang magtutulak sa atin, sa kapangyarihan ng Panginoon. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen po. Sapagkat andun na sa Panginoong Kristo sa kanan ng Ama. Sa Kanya tayo tumingin. Hindi kay pastor, hindi sa ating kapatid. Na pag ginagawa ni kapatid ay para bang tama na rin at pwede nating gawin. Bakit siya pwede? Diba? Bakit siya pwede niyang gawin to? Ito ba yung batayan natin? Hindi. Kay Kristo tayo tumingin. Siya ang ating batayan. Hindi yung porke si pastor nagalit dun sa sa isang ay si pastor nagalit. Pwede rin ako magalit. Kasi, di ba? Siya nga, ganito. Kasi ako, ganun din ako dati. Yung pastor namin na
na medyo sumablay. Sabi ko, siya nga sumablay. Ako, masasablay ako kasi pastor na nga siya eh. May anointing siya eh. Sabi ko, ayoko na. Parang ganon. Hindi ako nag-backslide pero nag-laylo po ako. Yun po yung totoo. Sabi ko, sa dami po ng mga pagsubok, sabi ko, parang na-overwhelm ako na, teka, hindi ko kaya to. Sabi ko, hindi pa ako ready that time. Sabi ko, hindi ko alam na pagpastor ka na pala, nasa, yung buhay mo, diba? Lahat, bawat kilos mo. Actually, hindi lang naman pastor, pag Kristiyano ka. Amen? Amen. Pero pag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, ikaw yung unang-unang tatamaan nito. Hindi pwedeng hindi. You must walk the talk. Amen po? We must die to ourselves so that Christ can live through us. Unless we die on our own. No, yung bang mamatay ka sa iyong mga pagnanasa. Sabi ni Kristo, sabi ni Paul, hindi na ako nabubuhay sa katawang ito, kundi si Kristo. At lahat ng kanyang narating ay basura. Makamtan ko lamang ang Panginoong Jesucristo. James 4:7, therefore submit to God, resist the devil, and he will flee from you. How can we win? Sa devil, hindi natin kaya yan. Hindi siya nakikita. No? Kahit na may third eye ka pa, hindi mo kaya yan. We need to submit ourselves to God and resist the devil and he will flee from you. Hindi tayo magaling, hindi tayo malakas. We must surrender everything unto God and we will be free from the bondage of sin. Do we believe on that? Mga kapatid, amen po? We need to surrender everything unto God. Then I heard last 3 days ago, one of the preaching, sabi niya, most of the preachers saying that you need to surrender your life. You need to surrender your life. And then, one thing we need to do, let the Holy Spirit moves. Of course, if we surrender our life to God, ano po yung kapalit nito? We are allowing the power of the Holy Spirit to come, no, sa ating pong buhay at i-guide niya tayo at samahan niya tayo. Yun po yun. Unless we surrender. Kasi hanggat kaya natin, hanggat sinasabi naman, relax ka lang dyan, dyan ka lang, kaya ko to. Malakas pa ako, hindi pa ako ugod-ugod. Hindi po magkikilos ang banal na espiritu, mga kapatid. Hanggat sinasabi mo, hanggat merong pride sa puso mo, hanggat merong arrogance spirit sa puso mo, hindi po mag-overtake ang banal na espiritu sa buhay natin. Unless we surrender, unless sabihin natin, Panginoon, hindi ko na kaya. Tulungan mo ako. I will surrender to you. You just pray and listen to what the word is saying in your heart. Of course, merong word of God na nakatanim sa puso mo. Amen? Dahil lagi tayo nakapakikinig nito. Alam ko kahit na mga at least 10 verse, merong nakatanim sa puso mo. O hindi mo man alam yung exact verse, pero alam mo yung word ng Panginoon. Di ba? Merong ganun eh. Alam mo nakasulat. Alam mo narinig mo yun. Hindi mo lang alam kung saan yung verse. Pero nandito yan sa puso mo. Listen to the word of God in your heart. And then the devil will flee. And then the Holy Spirit will work. That's how it goes, mga kapatid. Kaya nga, sabi dito, sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Kung ikaw ay tinawag na ng Diyos, be steadfast, immovable. Alam po yung steadfast, marked by firm determination or resolution. Not shakeable. Hindi ka kayang gapiin. Hindi ka kayang alugin. Ika'y katulad ng isang bunga sa isang puno na kahit na anong alog nito, nakakapit ka pa rin sa puno. Kahit na anong liglig o anong lakas ng bagyo, ng hangin na dumating, kahit signal number 5 pa yan, nakakapit ka pa rin sa puno sapagkat yung puno na yun ay ang si Kristo na ating Panginoon. Immovable, kahit sabihin sa'yo ng mga tao na hindi ka karapat dapat dyan, masama kang tao. Oo, masama akong tao.
Totoo yun. Pero pinatawad na ako ng Panginoon. Amen po? Pinatawad na ako ng Diyos sa kabila ng langit at binigay ko na sa Kanya ang aking buhay. Immovable po yung hindi pa bago-bago ang isip. Hindi tayo kayang suhulan ng pera ng mundo. Okay, I will give you this. Deny mo si Kristo sa buhay mo. Remember yung kwento nung I have decided to follow Jesus. Kaya nagkaroon ng kanta. Alam niyo yun, no? Alam niyo yun lahat yun, no? Papatayin na sila, i-deny mo si Kristo. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Sabi ng anak ko lagi gumaganon eh. No, 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 no. No turning back. Kahit buhay mo man ang maging kapalit, hindi ka tatalikod sa pagkilala sa Panginoong Kristo. Sapagkat pinag-aaralan natin ang pagpabalik ng Panginoon. After the rapture, magkakaroon, or either tribulation first bago rapture. Pagdating po ng tribulation, sabi doon niya, kahirapang walang pangalawa. Gaano katinding hirap ang pwedeng danasin ng tao. Bubunutin ang kuko mo, i-deny mo si Kristo, pahirapan ka. At sinabi rin po ng Biblia na even the elect will be deceived. Kahit ang mga hinirang po ay madideceive. No? Kaya kailangan maging steadfast, immovable po tayo pagdating po sa pagkilala sa Panginoon. We must strengthen our faith. We must pray, always praying to the Lord. Lord, sabi niya, ang mga alagad niya, Lord, dagdagan mo ang aming pananampalataya. Palakasin mo ang aming pananampalataya. Every day and every day, palakasin mo ang aming pananampalataya. Sapagkat sa araw-araw po, ginugulpi tayo ng dyablo, kailangan natin maging malakas, mga kapatid. Amen? Hindi pa bago-bago ang isip. A building or a structure that is stable and movable must be built upon the strong foundation, mga kapatid. Alam natin yan. Sino mga engineers dito? Alam nyo yan. A wise man build his house upon the rock. Sabi, a wise man build his house upon the rock. He needs to dig deeper to reach the hard surface before he built the foundation of his house. Bago siya mag-umpisa, maghuhukay siya, no? Nang malalim. Kailangan mo munang marating yung bottom. Kaya tayo mga Kristiyano, bago tayo sumuko ng tuluyan, marating muna natin yung bottom. Yung dadasad-sad ka muna, mararamdaman mo ang pagbagsak. Hindi pwede hindi mo maramdaman yan. Kasama po yan sa paglago, mga kapatid. Kaya kung dumadanas po tayo yan, praise the Lord, kasi malapit ka na. Hindi kunin niya, malapit ka na na lubusang sumuko sa Kanya. Hindi po yung malapit ka ng kunin. Hindi po yun ibig ko sabihin. When we reach the bottom, then, that's our turning point na lumapit po sa Panginoon. Huwag kang sumuko pag na-reach mo na. Pag sadsad ka na, huwag kang sumuko. Sapagkat yun lang ang inahantay ng Diyos sa'yo. Yun lang inaantay niya. Lumapit ka sa Kanya. We need to dig deeper, understand what God wants for us, and rooted in His words. Amen, mga kapatid? We need to dig deeper. Hindi po pwedeng shallow ang pagkakilala natin sa Diyos. Si Abraham, di niya alam kung saan siya pupunta. Pero alam niya, yun ang usap sa kanya ay Diyos. Okay, I will go. Kahit saan pa yan. Susunod ako sa'yo. Naniwala siya. Nanampalataya siya. Kaya naging matuwid siya sa harapan ng Diyos. Minsan hindi natin alam yung mga ating nilalakaran. Pero pagkasama natin ng Diyos, just go. Amen, mga kapatid? Just go. Your faith will lead you. Saan naman ka dalhin ng Panginoon? As we study, cultivating our relationship to God. For 1 month, pinag-aralan po natin to. We need to cultivate our relationship to God. Not just a hearer, but a doer. Amen? Sabi ko nga, kung magpipreach ka, kunin mo lang yung team for the month, for 12 months, ang preaching na yun eh. Di ba, Pastor? Isang preaching na yun eh. Dahil lahat yun, dugtong-dugtong eh. Lahat yun ay kailangan mong gawin. No?
Hindi ko na-recite sa inyo, hindi ko kabisado eh. If we really believe that in the resurrection of the body, kung tayo naniniwala na merong resurrection of the body, then we will use our body today for the glory of God. Amen? Mga kapatid, kung tayo naniniwala sa resurrection of the body, sino naniniwala sa resurrection of the body? Sino? Tayong lahat, di ba? Amen. Then, we will use our bodies today for the glory of God. Amen, mga kapatid? Gagamitin natin ang katawan, hindi para sa ating sariling kapakanan. Hindi tayo magaling. Pwede kang maging magaling, oo. Pero taliwas sa gusto ng Diyos. Ang pagiging mayabang sa kabaligtaran ng pagiging pagpakumbaba sa harap ng Diyos. We will going to use our body to praise God, to share His goodness, no? Always abounding in the work of the Lord, knowing that our labor is not in vain in the Lord. Amen, mga kapatid? Sapagkat, huwag po tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat ang takdang panahon, mag-aani tayo kung hindi tayo titigil o hindi tayo manlulupaypay. Nakakapagod, sabi nila, lalo na tayo nagtatrabaho dito, hindi naman tayo mga full-time workers. Pero remember, our strength comes from the Lord. Amen, mga kapatid? In Romans 12:1-2, naulit yung 12, sorry, no? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Sabi nila, paano mong papupurihan ng Diyos? Sa pagtataas ng kamay, of course, sa pananalangin, sa pag-worship, ito po hinihingi ng Diyos sa atin. As a living sacrifice, holy and acceptable to God. At this, the reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Lord, di ko naman alam yung perfect will mo eh. Kaya nga sinasabi niya sa iyo eh, be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. Paano natin malalaman ang will ng Panginoon? Magbago ka ng pananaw, ng perspective. Hanapin mo ang kaluwalhatian ng Diyos at ang kanyang katwiran at makikita mo ang kanyang kalooban, mga kapatid. Amen? Sabi sa'yo, Pastor, tapos na to eh. Malapit lang to eh. May 8 minutes pa ako. Kaya nga, sa Colossians 2:6-7, as you therefore have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Walk in Him. Dahil tayo'y tinanggap na natin ang Panginoong Kristo sa ating buhay, tayo lumakad sa Kanyang kabanalan, mga kapatid. Rooted and built up in Him and established in the faith. You must establish our faith. Hindi tayo lone warrior or lone wolf or something like, ang tawag doon, silent, para bang witness. We must be a silent witness. We must establish our faith. Hindi lamang po sa church, sa loob ng church, sa labas ng church, sa ating families. Pinamumuhay natin sa araw-araw ang pananampalatayang nagtulak sa atin para tayo ay maligtas. Nakikita si Kristo na mabubuhay sa iyo. Sapagkat our banner is not our name anymore when you are in Christ. Our banner is Jesus Christ. We are therefore ambassadors of Christ in 2 Corinthians 5:20. Amen? As you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Laging handang nagpapasalamat kahit na ang ulam natin ay tuyo lamang sapagkat ito'y biyaya ng Panginoon. Sarap ng tuyo, no? Namimiss natin yan dito sa abroad, no? No? No, kahit na ano pa yan. No? When wealth is lost, nothing is lost. Diba, Pastor? Sabi ni Billy Graham. But when faith is lost, your life, of course, is lost.
Okay, ito po yung huling verse natin. Colossians 3:1. Since you have been raised to new life with Christ, set your sights on the realities of heaven, where Christ sits in the place of honor at God's right hand. Let's set our eyes, ang ating Panginoon, sa realities of heaven. Counting the cost of following Jesus. Na-count na ba natin ang cost kung tayo ay susunod sa Diyos? Ano ang mawawala sa atin at ano din ang ating magigain? Na-count nyo na ba, mga kapatid? Ano ang mawawala sa atin? Mawawala sa atin ang karumihan, ang kasalanan, ang mga pagnanasa sa mga bagay na nabubulok. Ano ang kapalit nito? Ang walang hanggang buhay na kasama ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, may pag-ganon-ganon pa, ako naman ganon. No? Amen po, mga kapatid. Purihin po ang Panginoon. Naintindihan po ba natin? May naintindihan ba tayo? Amen? We must count the cost of following Jesus, mga kapatid. Lagi pong may kapalit ang lahat ng bagay. Tandaan po natin yan. Lagi pong may kapalit ang lahat ng bagay. And remember, I can do all things. We can do all things. Malaya tayong gawin ng anuman. Sabi ni Solomon sa mga ngaral, subalit ang lahat ng yan ay pagsusulit natin sa Diyos. Haharap tayo sa Diyos. Amen? Tayo po'y tumayo at manalangin. Panginoon Diyos na buhay, Diyos na mga Panginoon sa lahat. Salamat po, Ama, sa umagang ito, sa inyong salita. Salamat sa inyong mga biyaya, Panginoon Lord God, na tunay na we will not exchange our life sa mga bagay na nabubulok, Panginoon. Lord, teach us how to be courageous in our faith, Panginoon. Lord, dagdagan mo po ang pananampalataya namin, Panginoon Lord God. Lord, dalangin namin na lumalim kami, Panginoon Lord God, sa pagkakilala sa iyo, Panginoon. Nang sa gayon ay kami malaya o maging matatag na harapin po ang hamon ng buhay na sumusunod sa inyo, Panginoon Lord God. Teach us na sinabi mo na kung sino man ang handang sumunod sa iyo bilang yung mga disipulo, we must deny ourselves, take up your cross, and follow Jesus. First things is, turuan mo po kami i-deny ang aming mga sarili, Panginoon Lord God. Lahat ng mga likes ng flesh, ng world, Panginoon Lord God. At ang mga tukso ng diablo, Panginoon Lord God. At Lord, i-ready mo kami, Panginoon Lord God, sa walang hanggang biyaya na nakahanda para sa amin sa pagdating mo, sa iyong muling pagbabalik, Panginoon. Lord, change our perspective. Baguhin mo kami mga puso, Panginoon Lord God. Turuan mo po kami maging mapagpatawad, Panginoon. Turuan mo po kami maging mabuti kung paano ikay naging mabuti. Turuan mo po kami hindi maging mapagtanim ng sama ng loob sa aming kapwa sapagkat ito hindi yung nais. Lord, turuan mo rin po kami lagi magpasaliksik sa aming mga puso, Panginoon Lord God, sa lahat ng karumihan na meron dito, Panginoon Lord God. Patuloy mo po kaming gawing banal sa inyong harapan, Panginoon Lord God, sa umagang ito. Maging sa mga nakikinig sa online, Panginoon. Lord, patuloy mo po kaming pangunahan at gabayan sapagkat kung wala ang iyong boses, Panginoon, kami ay maliligaw, Panginoon Lord God. Hanggang sa hangganan, Panginoon Lord God, ay kami ay sama-sama magpupuri sa inyo, Panginoon, bilang isang iglesia, Panginoon, bilang isang church, Panginoon. Lord, build up your church upang kami ay maging magpalakasan sa bawat isa, Panginoon, Lord God. Lord, magtulungan at mag-fellowship to each other to encourage one another, Panginoon, Lord God, at wala pong may iwan sa isa sa amin, Panginoon, Lord God. Lord, build up your church, Panginoon Lord God, your brethren, Panginoon, our brethren, Panginoon Lord God. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Continue to, Banal na Espiritu ay kumilos at sumama sa bawat isa po sa amin at patuloy po ang salita ay manahan sa aming pong puso at turuan po kami, ituon ang aming isipan, Panginoon Lord God, sa buhay na darating, Panginoon, sa walang hanggang buhay na kasama ka, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, sa pamidalangin. Amen. Amen.